Happy Lord's Day po and Happy New Year. Lord's Day. Lord's Day. New Year. So, alam niyo ba sa kasaysayan, ang first recorded celebration ng New Year ay sa Babylonia noong 4000 BC. So, ito unang ginanap ayon sa kasaysayan at habang tumatagal yung taon ay nagbabago. Noong 46 BC, si Julius Caesar ay siya yung kauna-unahang nagbago ng kalendaryo kung saan ang selebrasyon ng bagong taon ay sa pagitan ng January at sa pagitan ng Disyembre. Pero traditionally, ang bagong taon ay sa Babylonian, noong panahon nila, ito ay nabuugat sa kanilang binigay na sumpaan sa kanilang kinikilalang Diyos. Sila ay nagbabayad ng kanilang utang sa kinikilalang nilang Diyos at sila ay nangangako doon sa kinikilala nilang Diyos. And despite the traditions, religious roots, ang bagong taon ngayon ay, ang mga resolution ngayon ay mostly secular na in practice. Kanina na-mention ni Pastor Erdy na may mga paputok ng ginagawa, may mga resolutions, may mga tradisyon na pinaniniwalaan ng marami. But dahil nga secular practices sa ngayon, instead of making promise to dun sa kanilang Diyos, ang mga tao ngayon ay gumagawa ng resolutions only to themselves and focus purely on self-improvement and personal reflection. Wala namang masama doon kung magdadagdag ng mga refleksyon at hindi rin masamang bisitahin kung ano yung mga resolutions na gustong gawin ng tao. But this last Sunday, ito yung huling linggo ng taon ng 2023, we will make a reflection of what our year has been like, but in a spiritual sense. Perhaps vocationally ay maganda yung trabaho mo, stable yung trabaho mo, at perhaps meron kang bagong trabaho. Kung hindi stable, baka ikaw ay meron namang bagong trabaho sa darating na taon na ito, or financially, ikaw ay stable. And physically, maaaring wala kang karamdaman. Yung iba naman ay may pinagdadaanan na karamdaman. Pero sa lahat ng yan, gusto kong sabihin na there is no little blessing from the Lord. Pero hindi yan ang gusto kong bigyan natin ng pansin. Hindi ko sinabi yan para tayo magbigay ng reflection. I want us to reflect on our spiritual status, yung ating estado sa harapan ng Diyos. Isa kasi sa katotohanan is the spiritual status of the believer is the easiest to take for granted. Isa yan sa madaling kalimutan, yung ating spiritual na estado sa harapan ng Diyos. Because we are immediately concerned if something wrong with us physically. Pagka may problema sa ating pangangatawan, sa kondisyon ng ating pangangatawan, mas madali sa atin na mag-consult sa mga professional doctors. But if there is something wrong with us spiritually, we can easily ignore. Pag may problema sa ating spiritual na kalalagayan, napakadali sa ating baliwalain yung bagay na ito. And I hope that today, we will have a time to reflect on how we stand before God as individual and as a church. Gusto kong gamitin natin ngayon yung Psalm 42. Ngayong hapon na ito, makibukas kayo sa akin sa aklat ng Psalm chapter 42, whole chapter, yung ating kukunin. Babasahin natin siya sa reflection nitong huling taon na ito. At inaanihan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo sa pagbasa natin ng aklat ng mga awit. Awit chapter 42. Basahin po natin. As the deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my food day and night, while they say to me continually, where is your God? These things I remember as I pour out my soul, how I would go with the throng and lead them in procession to the house of God, with glad shouts and songs of praise, a multitude keeping festival. Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation in my God. My soul is cast down within me, therefore I remember you. From the land of Jordan and of Hermon, from Mount Mizar. Deep calls to deep in the roar of your waterfalls. All your breakers and your waves have gone over me. By day the Lord commands His steadfast love,
and at night his song is with me. A prayer to God of my life. I say to God, my rock, why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy? As with a deadly wound in my bones, my adversaries taunt me. While they say to me continually, where is your God? Why are you cast down, O my soul? And why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Ito po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Yung Psalm chapter 42 and Psalm 43, bagamat ito ay magka-separate dun sa ating mga Biblia, makikita natin na sila ay iisa. Yung Psalm 42 and 43, according sa some scholars and theologians, sila ay isa lang. No? Wala silang division. Makikita niyo dyan yung kanilang mga binasa natin yung 43, meron silang share ng mga stanza. Halimbawa, yung 42 verse 5 and 11, kapareho yan ng 43 verse 5. At yung 43 verse 2 is almost the same sa 42 verse 9. At pareho sila nagpapahayag ng pananabik na makabalik sa presensya ng Diyos doon sa sanktuaryo. Pag binasa natin yung 42 verse 2 and 43 verse 3 and 4, iisa lang yung kanilang pananabik na makabalik sa sanktuaryo ng Diyos. At dito sa Psalm chapter 42, twice doon sa verse 5 at saka verse 11, ang tanong niya doon ay, sabi niya doon sa verse 5, why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? There is something sa kanya na nagbibigay ng kabigatan, kalungkutan, at sobrang bigat sa pakiramdam niya yung bagay na yon. Ang tanong natin ay yung nagiging dahilan kung bakit siya nagkakaroon ng ganitong klaseng pakiramdam. Siya ay lubhang nalulungkot, siya ay lubhang nabibigatan. Hindi naman sinabi rito na ang problema niya ay financial. Hindi naman sinabing pinagkukulang sa ng Diyos. Hindi rin minention dito na meron siyang karamdaman physical, bagamat sa ibang tagpo ng Book of Psalms, merong mga dinidil na ang issue ay patungkol sa physical na kondisyon. Ang makikita natin dito is about spiritual status in relation to God, and this is what the psalmist is saying. Yung kanyang estado ay spiritual na katatayuan niya sa harapan ng Diyos. And from here we learn, and surely ito ay mabuting substance for a year-end reflection. Kamusta yung estado natin sa harapan ng Diyos? Kamusta yung spiritual nating buhay sa harapan ng Panginoon? Kaya gusto kong ibigay ngayong hapon ito sa inyo ang mensahe that a sense of God's absence creates a downcast spirit when true spiritual concern is present. A sense of God's absence creates a downcast spirit when true spiritual concern is present. Lumilikha ng kabigatan ang pagkamalayo ng Diyos sa isang tunay na merong pag-aalala sa kanyang spiritual na estado. At makikita natin doon yung desire ng salmista. Doon sa verse 1 pa lang, sinabi niya doon, ay as a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you. O God, ginamit niya yung paghahambing o paghahalin tulad sa isang usa. Alam natin yung kalikasan ng usa, ay nabubuhay ito sa batis na may tubig, no? At katulad din natin yan, kailangan nating masustina ng tubig. Yun nandun yung kanyang pananabik para siyang uhaw na kailangan niyang maranasan ang presensya ng Diyos. Ngunit ang kanyang pakiramdam ay malayo ang Diyos sa kanya. Ganyan yung kanyang nararamdaman. At dito natin makikita kung paano nararanasan ng isang tao ang kalayuan ng Diyos kung siya ay tunay na may pag-aalala sa kanyang spiritual na kalalagayan. Ibig sabihin kung ikaw ay nalalayo sa presensya ng Diyos, at kung tunay ka nag-aalala sa kondisyon ng pananampalataya mo, ito yung kauna-unahang mararamdaman mo. May kabigatan sa iyo na ikaw ay malayo sa kapulungan ng sumasambang mga tao ng Diyos. And I'm asking you in this reflection, yung bang 2023 is a year in which you nurture your this longing for God. Ito ba yung panahon na kung saan ay nilonurture mo yung pananabik mo sa Diyos? Meron ka bang pananabik sa taong ito para sa Diyos? And there are two conditions na makikita natin dito na dinidescribe ng psalmist which create the sense of the absence of God na nagiging dahilan ng kanyang kabigatan. At meron tayong dalawang kondisyon makikita rito. Una,
is the distance from the assembly of worship, and the second is the damage as an effective witness. Pagkamalayo sa kapulungan ng pananambahan, at yung pangalawa, yung damage, no, na bilang isang epektibong patotoo o witness. Ito yung lumilikha sa kanya ng kabigatan na parang malayo ang Diyos. Kaya ito yung bagay na dalawang katotohanan makikita natin sa binasa nating mga talata. Distance from the assembly of worship and damage as an effective witness. No, may bagay na matututunan tayo dito na pwede natin gawing refleksyon sa araw na ito. Una, tingnan natin yung distance from the assembly of worship. There is a sense of distance from God because of His distance from the assembly of worship. Tingnan natin yung verse 4 dun sa mga Bible ninyo. Sabi nga doon, "These things I remember as I pour out my soul, how I would go with a throng and lead them in the procession to the house of God. With glad shouts and songs of praise, a multitude keeping a festival." Naalala niya kung papaano yung galak na meron sila habang nangunguna sila sa pagsamba patungo doon sa templo ng Diyos. No, naaalala niya, but it was now a memory. Alaala na lamang iyon sa kanya. At later, doon sa verse 6, sabi niya doon, "I remember you from the land of Jordan and of Hermon from Mount Mizar." Ang sinasabi niya rito, dahil nararamdaman niya yung distansya ng Diyos sa kanya at yung pananambahan, ang pakiramdam niya ay para siyang nasa ibang lugar. Actually, maraming komentarista, maraming theologians na nagsasabi na yung pagbanggit niya ng tatlong lugar na ito ay hindi siya literal na nandoon, kundi yun ang kanyang pakiramdam. Malayo siya doon sa templo ng Diyos. Malayo siya doon sa kung saan nagtitipon yung mga tao ng Diyos para sumamba. Inaccessible to the temple of God. Yung temple of God, possible ito, this is Jerusalem. Yung templo ng Diyos. At lumilikha sa kanya ito ng mabigat na damdamin, malungkot na damdamin. And this is how you are in relation. This is how we are in relation to the assembly of worship. Lumilikha ito sa atin ng kabigatan. Pag tayo ay malayo o nalalayo sa pagsamba sa Diyos, ganito ba yung klaseng pakiramdam na meron tayo? Na lumilikha ba sa atin ng kabigatan yung pagiging malayo natin sa kapulungan ng iglesia habang sila ay sumasamba sa Diyos? Kung meron tayong tunay na estado ng pag-aalala sa ating spiritual na kalalagayan, may ganito tayong klaseng diwa ng pakiramdam na pag tayo ay nalalayo sa kapulungan ng pagsamba sa iglesia, may kabigatan. Mabigat sa atin yun, hindi parang wala tayong pakialam, parang magaang sa atin na malayo tayo sa kapulungan ng mananampalataya sa panahon ng pagsamba. Kaya distance from the assembly of worship creates a sense of heaviness in the believer. A distance from the assembly of worship creates a sense of heaviness in the believer. Yung pagkamalayo sa kapulungan ng pagsamba ay lumilikha ng isang mabigat na pakiramdam sa isang mananampalataya. Ito dapat yung normal na nararamdaman ng isang tunay na mananampalataya. Pagka siya ay malayo sa panahon ng pagsamba, hindi niya kasama yung mga tao ng Diyos sa panahon ng pagsamba, dapat may kapareho tayong diwa ng ganitong klaseng pakiramdam. Hindi magaan sa atin. Hindi parang wala tayong pakialam na okay lang na wala tayo doon. Hindi ganito yung pakiramdam ng salmista. Siya ay nananabik na makapunta doon, makasamang muli upang makasamba sa Diyos. Huwag nating isipin na ang salmista, ang sumulat nito ay nagko-complain siya sa kanyang individual or yung sa kanyang private worship. Hindi naman sinabi doon na nagkukulang siya sa kanyang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At hindi natin isinasantabi yung kahalagahan ng personal devotion, ng personal worship. Pero ang ipinapakita dito, ang kabuuan ng presensya ng Diyos ay nasa kapulungan ng pagtitipon ng mga mananampalataya. Ipinangako niya na ang kanyang presensya ay ibubuhos niya doon sa mga nagkakatipong mananampalataya. Pero hindi nga natin inaalis dito yung usapin na pang-isahang relasyon sa Diyos. At huwag rin tayong makontento na sapat na tayo sa pang-isahang relasyon sa Diyos at tatanggihan na natin yung pangkapulungang pagtitipon ng mananampalataya.
Tandaan natin ang kabuuang presensya ng Diyos ay kanyang ibinubuhos sa kanyang iglesia. Dahil ang iglesia ay tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At isang bagay na kanyang pinananalbikan ay yung pagbisita ng Diyos sa panahon na sila ay nagkakatipon sa pananambahan. At yun yung bagay na wala na. Hindi niya na maranasan dahil wala sa doon sa pagtitipon ng mga sumasamba sa Diyos. At namimiss niya, naglolong siya doon sa assembly of the people of God. Meron siyang pananabik na makasama yung mga tao ng Diyos sa pagsamba sa Diyos. Nangunguna pa nga siya eh. Sabi dun sa verse 4, in verse 6, siya ay maaaring worship leader noong panahon na ito. Binanggit niya yung the sons of Korah. Ang unang mababasa natin sa Bible, pag sinabing Korah, yung reference ng number 16, kung saan siya ay nagrebelde sa leadership ni Moses at kinain sila doon ng lupa. At pinangalanan directly sa Exodus kung sino yung tatlong anak ni Korah. Pero ang nasa Psalms is not, hindi ito direct sons of Korah. They are descendants of Korah. At ang kanilang ministeryo ay there are musicians in the temple. Sila ay merong mga tungkulin sa templo. Sila ay mga musicians, skilled musicians sa templo ng Diyos. Biruin mo, ito yung kanilang ministeryo. Sila ay mga skilled musicians. Mananamba, sila yung nangunguna sa pagmiministeryo ng pagsamba sa Diyos. Pero sa hindi natin malamang dahilan, sila ay malayo sa templo. Alaala na lamang nila yung kanilang dating ginagawang pagsamba kasama ng kapulungan ng Diyos. At ito ay merong impact sa kanila. Hindi niya masabing okay lang, kundi hindi niya ma-ignore yung nararamdaman niyang ito. Alam natin sa lumang tipan na ang lugar kung saan sumasamba ang mga mananampalataya ay sa Jerusalem lamang. Pero pagdating sa bagong tipan, pagka nagtitipon ang mga tao ng Diyos, there's a temple dwelling of the Holy Spirit according to the Ephesians, according to the book of Ephesians chapter 2. At same principles din. Kung naalala niyo yung pangangaral ko dito sa Matthew chapter 18 verse 20, 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of them. Same principles. Yung kabuuan ng presensya ng Panginoong Jesucristo ay nasa kabuuan na nagpupulong o nagkakaisang mananampalataya, especially when it comes to the assembly of worship. At yan yung bagay na pinananabikan ng Salmisa, the sense of God's visit in the assembly of the people of God. Hindi naman natin sinasabi na ang Diyos ay limitado lamang sa pagtitipon ng mananampalataya. Alam natin ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Pero ang kanyang pangako, ang buong presensya niya ay nandoon sa kalagitnaan ng mga nagtitipong mananampalataya. At napakasakit isipin na mamiss mo yung pagtitipon ng kapulungan ng mananampalataya, hindi mo maranasan yung kabuuan ng presensya ng Diyos. Maaaring nandito ka sa pagtitipon ng mananampalataya but no sense of visitation from God. You may just going through the motion, yet after all the components of worship, you sense yourself is still distant from God. And that can happen. Nangyayari yan na nandito ka sa loob ng iglesia, umaawit ka, nakikisabay ka sa mga himno, pero ang pakiramdam mo pa rin ay malayo sa iyo ang Diyos. At nangyayari yan, hindi natin maitatanggi. Kaya ngayong taon na to, let us measure our closeness to God in the assembly of worship. Yan yung hamon sa atin. Measure your closeness to God in the assembly of worship. Sukatin mo yung pagiging malapit mo sa Diyos sa pamamagitan ng pakikiisa sa kapulungan ng pagsamba. And gusto kong itanong ito sa atin, sa bawat isa sa atin, have you made the assembly of God's people an essential and regular part of your weekly life? Nagiging bahagi ba ito? Nagiging essential ba ito na bahagi ng buhay mong panglingguhan? No? Yung pakikipagtipon sa pagsamba sa Diyos, maaaring may nangyayari sa buhay mo na nagiging dahilan ng paglayo mo sa pagsamba sa Diyos. And here is the psalmist speaking
how it felt. Ito yung kanyang nararamdaman pag siya ay malayo sa pananambahan sa Diyos. Nai-imagine niya nga kung gaano kalayo para siyang isang nandoon sa foreign land. Nasa ibang lugar siya. Ganyan yung pakiramdam ng malayo sa malayo sa kapulungan ng pananambahan. Ang pakiramdam niya ay nasa ibang lugar siya. Para siyang OFW, hindi siya kampante sa kanyang kinalalagyan. At ganyan din dapat yung pakiramdam na meron tayo pag wala tayo sa lugar ng pananambahan, na ang tingin natin ay parang magaan at simple lang na pagkawala sa pananambahan sa Diyos. Merong katotohanan na hindi iniiwanan ng Diyos yung kanyang mga tao. In that sense, He is never truly absent. Hindi naman talaga nawawala ang Diyos. Ang lingwahe sa bagong tipan, ang pangako niya sa Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. So in reality, God is never absent. But sometimes, God make His absence felt. May mga panahon na hindi natin nararamdaman na malapit ang Diyos. Hindi ibig sabihin nun na kailangan nating pangunahan ng ating mga pakiramdam para sabihin na malayo ang Diyos, na ang katotohanan nandyan lang naman siya. Alam niyo ba ang tawag dito ng mga Puritan? This is called spiritual desertion. A sense of abandonment. Na parang ipinaparanas ng Diyos na hindi mo siya maranasan kahit nasa kapulungan ka ng pagsamba. Bakit? Bakit ginagawa ng Diyos yan? Dahil gusto ng Diyos na itrato mo yung presensya niya ng may kahalagahan. Gusto ng Diyos na itrato mo yung presensya niya ng mahalaga. Mas higit na mahalaga. Kaya may mga panahon na parang ang layo ng Diyos sa pakiramdam natin, pero doctrinally, ang totoo, hindi naman talaga malayo ang Diyos. But sometimes, ipinaparanas sa atin ang Diyos na parang ang pakiramdam natin, malayo siya sa atin, hindi natin siya nararamdaman, para ipakita sa atin kung gaano ka-espesyal, kahalaga, yung presensya niya sa panahon na tayo ay nagtitipon upang sambahin siya. So, amidst your blessing and benefits this year, 2023, how is your closest to God in terms of spiritual status? Kamusta yung estado mo? Sa kabila ng pagpapala, benepisyong tinanggap mo sa taong ito, kamusta naman ngayon yung spiritual mong estado sa harapan ng Diyos? Ang salmista ay lubhang nalulungkot, nabibigatan, at because there is something wrong with it, may mali doon sa kanyang karanasan, may hindi magandang pangyayari sa kanyang karanasan, kaya mas nagiging mabigat sa kanya yung pakiramdam. At nangyayari lang yung ganitong lasing pakiramdam pagka ikaw ay may pakialam sa iyong spiritual na kalalagayan. Mahirap minsan na masasabi mo concern ka sa kalalagayan mo, pero hindi mo pinagsisikapang alamin kung bakit parang ang layo sa iyo ng Diyos. Kaya parang ang bigat sa pakiramdam mo, parang ang hirap dahil wala kang pakialam sa estado ng kalagayan ng kaluluwa mo. At isa ito sa paraan. That is the one way we measure ourselves by this year 2023. Sukatin natin yung ating kapagiging malapit sa Diyos sa pamamagitan ng kapulungan ng pagsamba. Yan yung isang bagay na kabigatan na makikita natin sa sumulat ng Psalms chapter 42. Actually, 11 Psalms yung sinulat ng sons of Korah, including this 42, 43, 44, 45, 46, 47, 84, 85, 87, and 88. So, yan yung mga sinulat ng Psalms ng sons of Korah. Ang dami. At isa ito sa mga lamentations na habang sinusulat nila ang book na ito. Pangalawa, sa nagbibigay ng kabigatan sa kanya ay yung damage as an effective witness. Naramdaman ng salmista yung kabigatan na kanyang nararamdaman dahil din sa sinasabi ng ibang tao patungkol sa kanyang patotoo sa Diyos. Let's read yung verse 10. As with a deadly wound in my bones, my adversaries taunt me, while they say to me continually, where is your God? Hindi natin sinasabing may seryosong damage yung kanyang testimonya,
dahil nagkaroon siya ng malaking kasalanan. Wala ang minention dito. Ngunit makikita natin dito na ang salmista ay hindi siya malayang makapagsalita, makapagpatotoo patungkol sa Diyos. May pumipigil sa kanya na magpatotoo patungkol sa Diyos, at ang kanyang testimonya ay effectively challenge, epektibong hinahamon at epektibong pinatigil yung kanyang pananalita, pagpapatotoo tungkol sa Diyos. At ang ginagawa ng mga hindi mananampalataya ay napipigil yung kanyang pagpapatotoo bilang mananampalataya patungkol sa Diyos, at yun ay may impact sa kanyang spiritual na kabigatan. Biruin mo, kung mananampalataya ka at hindi ka makapagsalita patungkol sa mga bagay sa Diyos, hindi ba't isang kabigatan ito? Ganito yung nararamdaman ng salmista, yung kanyang pagiging mananampalataya, yung kanyang pagiging patotoo patungkol sa Diyos ay nalilimitahan at hindi siya makapagsalita patungkol sa mga gawa ng Diyos. At yung impact na yan ay umahamon sa kanya. At ano yung hamon? Nasaan ang Diyos mo? Where is your God? Hindi ba ikaw yung tao ng Diyos? Hindi ba ikaw yung lalaki at babae na umaangkin na ikaw ay sumusunod sa Diyos? Pero ang sabi ng mga hindi mananampalataya dito, hindi ko nakikita ang Diyos sa buhay mo. Where is your God? And that creates this downcast feeling on the part of the psalmist. May kabigatan siyang nararamdaman sa pagiging hindi epektibong patotoo sa mga hindi mananampalataya. And this is part of what we need to examine. Ito yung dapat natin bigyan ng atensyon. I-examine natin yung ating spiritual na estado. Tayo ba ay may kakayahang magsalita ng may kredibilidad patungkol sa Diyos? Meron ba tayong kumpiyansang humarap sa mga hindi mananampalataya para maging patotoo sa kanila? At dahil mabigat sa kanya yung hindi makadalo ng pagsamba, malayo siya sa pananambahan, apektado yung kanyang pagiging patotoo bilang isang mananampalataya. At ganyan din yung pwedeng mangyari sa atin. Hindi tayo magiging isang epektibong patotoo ng Ebanghelyo kung ganito yung klaseng kabigatan ang mararanasan natin. Yung iba ay walang pakialam. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Noel, some do not care at all because they are either false professor or in a very serious case of coldness. Maaring nandun na sila sa seryosong kaso ng pagiging malamig sa Ebanghelyo, pagiging malamig sa pananampalataya. At dahil sa lamig na yon, hindi na sila makapagsalita patungkol sa mga gawa ng Diyos. Nalilimitahan yung kanilang pagiging epektibong patotoo sa mga taong nakapaligid sa kanila, at it creates downcast spirit sa mga tunay na mananampalataya. Kaya makikita natin dito na it creates heaviness when a believer is unable to freely speak of God. It creates heaviness when a believer is unable to freely speak of God. Meron ba tayong ganitong klaseng diwa na nabibigatan tayo pagka tayo ay hindi nakakapagsalita o hindi tayo nagiging patotoo sa mga hindi mananampalataya pagdating sa usaping pananampalataya? Naapektuhan ba nito yung ating pagiging witness? Meron bang mga inconsistency? Maaring hindi scandalous na kasalanan, but inconsistency can damage your testimony. Yung pagiging hindi mo pagpapatuloy o pagpupursige sa pananampalataya, it can damage your testimony. Maapektuhan ito yung pagiging patotoo bilang isang mananampalataya. Or maybe that you are conforming to the ways of thinking of this world at hindi na nila nakikitang ikaw yung taong umaangkin na tao ka ng Diyos. And perhaps you may be making choices that do not lead to godliness at all. At nakikita yun ng mga taong nakapaligid sa iyo. Pag ang isang Kristiyano ay tinrato ng walang kaseryosohan ng usaping pananampalataya, napakahirap maging patotoo sa iba pag ang pinag-uusapan ay usapin patungkol sa Diyos. Nadadamage na yung kanilang pagiging epektibong
patotoo. Naalala ko hindi ko maalala kung kanino ko narinig yung example na ibinigay niya na pag isang foreigner ay nagsalita ng Filipino, nagpipilit siyang magsalita ng sariling lingwahe natin, ay ina-admire natin siya. Sobrang ina-admire natin yung kanyang pagpupursige na magsalita ng lingwahe natin. Pero pag ang Pilipino ay nagsalita ng lingwahe natin at hindi niya kaya magsalita ng tuwid, parang may ibig sabihin, parang hindi ito normal. Na Pilipino ka pero hindi mo kaya magsalita ng sarili mong lingwahe at inilatulad yan sa isang Kristiyano. Nagsasalita ka ng mga spiritual na bagay pero hindi nakikita yon sa buhay mo. Ikaw ay lumalakad sa ipinapahayag mong pananampalataya. And what a sad testimony. At ganyan yung nararamdaman ng salmista. Hindi siya nagiging epektibong patotoo bilang tao ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin ngayong taon na to, examine your testimony with honesty for the unbelievers. Examine your testimony with honesty for the unbelievers. Si Hugh Martin ay isang 19th century preacher at isa sa mga title sa kanyang sermons ay When the World Rebuking the Church. When the World Rebuking the Church. Isa sa mga malungkot na katotohanan pag ang mundo ay siyang naging paraan ng pagtutuwid sa iglesia. Pag ang mundo ay siyang naging paraan ng pagtutuwid sa mga mananampalataya for not living consistently with his belief in his God. At ano ba yung sinasabi ng mga hindi mananampalataya sa iyong Kristiyanong patotoo? I'm not saying that by your Christian testimony, you convince the world. Hindi ko sinasabi na sa testimonya mo, sa patotoo mo, makukumbinsi mo yung mga hindi mananampalataya. That even the most flawless testimony will not convince a man. Hindi natin kaya kumbinsin yung mga tao kahit na napakaganda ng testimonya mo. Ngunit sa karaniwang paraan, iniuugnay ng Diyos ang panghikayat ng Ebanghelyo sa isang kaakit-akit na paraan. Iniuugnay ng Diyos ang panghikayat ng Ebanghelyo sa isang kaakit-akit na paraan o sa isang kaakit-akit na patotoo. Kaya makikita mo ganyan yung hinahamon ni Apostol Pablo doon sa kanyang sulat kay Tito sa chapter 2, verse 9 and 10 na huwag madungisan. Yung mga alipin ay binigyan niya ng utos na sila ay magpasakop sa mga nakatataas sa kanila. At anong dahilan? Nandun sa verse 10. Upang hindi magkaroon ng bahid ng magandang doktrina ng Ebanghelyo. Upang hindi sila kakitaan ng anumang pwedeng pinsala sa kanilang pagiging patotoo bilang mga mananampalataya. At ginagamit ng Diyos yung mga testimonya. Totoong ginagamit niya ng Diyos, iniuugnayan ng Diyos sa paraan ng pag-iebanghelyo. Pero hindi ibig sabihin nun yung patotoo, yung pangunahing dahilan para mahikayat natin ang mundo sa Ebanghelyo. Ito ay ang patotoo ng pamumuhay na nagpapahayag ng mananampalataya sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mundo. At dalawang bagay na yan ang bigyan natin ng pansin. Tayo ba, pag tayo ay nalalayo sa panahon ng pagsama sa Diyos, gaano ito kabigat sa atin? At dahil tayo ay nabibigatan, kamusta naman yung ating pagiging patotoo sa mga taong nasa paligid natin? Konektado yan sa isa't isa. Pag tayo ay nabibigatan dahil hindi tayo nakakadalo sa kapulungan ng pagsamba, apektado nito yung ating pagiging patotoo sa mga hindi mananampalataya. Anong ipapatotoo mo kung wala ka sa kapulungan ng pagsamba? Anong makukuha mong testimonya mula sa Diyos kung wala ka sa kapulungan ng pagsamba? Ito ay hindi hiwalay na karanasan para sa mga mananampalataya. Ito ay parehong karanasan na dapat timbangin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya makikita natin dito na ang gawin nating reflection dito ay tingnan nating mabuti. Yung kung paano natin tinatrato yung salita ng Diyos nang may kabigatan sa ating buhay pananampalataya. Dapat binibigyan natin ng seryosong pansin yung klase ng pagsamba natin. Huwag tayong tumulad sa iba na parang okay lang, walang bigat, na dadalo sa pagsamba, ayaw niyang maranasan ng presensya ng Diyos. Hindi kailangan natin timbangin itong mga bagay na ito. Hinahamon tayo nito bilang mga Kristiyano na maging
firm, intact yung ating patutuo sa mga taong nakapaligid sa atin. Hindi tayo kaagad na pressure, hindi tayo kaagad gumigive up sa Kristiyanong pananampalataya. Itong bagay na ito ay nawa magsilbing hamon sa atin. Dito natin sukatin yung ating pagiging malapit sa Diyos. Dito natin sukatin yung ating kabigatan. Yung bang kabigatan na meron tayo ngayon na nagdudulot sa atin ng ang lingwahe nga ngayon, di ba, ay depression. Na yung ka sa Bible, ngayon inuugnay na siya sa depression. And there are some cause ng pagiging depressed. But the psalmist, nadidepress siya hindi sa ibang mga bagay. Ang depression, ang pinagmumulan ng depression niya ay yung kanyang pagiging malayo sa kapulungan ng pagsamba. At yung resulta ng kanyang depresyon, ng kanyang kabigatan, ay yung kanyang hindi pagiging epektibong mananampalataya at patotoo sa mga tao na nakapaligid sa kanya. And this is challenge for us. Hamon ito sa atin bilang mga mananampalataya, bilang isang iglesia. Let us reflect sa taong ito. Kamusta yung spiritual nating ugnayan sa Diyos? Kamusta yung ating estado, kondisyon ng puso natin bilang mga mananampalataya? Ang mundo ngayon ay sobrang busy sa mga tradisyon, mga pinagkakabalahan ngayon. Ang dami nilang mga propaganda, ang dami nilang gustong gawin. Kaya gaya nung nabanggit ko kanina sa simula na meron silang mga listahan ng kanilang mga personal reflections, meron silang idinadagdag, pero mananampalataya lang yung sumusukat ng kanyang estado sa harapan ng Diyos. Tinitingnan niya, sinusukat niya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya yung kanyang estado sa harapan ng Diyos. Whatever good you may enjoy this year, 2023, make sure that one of those is your closeness to God. Siguraduhin mo na ang isa doon sa in-enjoy mo yung 2023 ay yung pagiging malapit sa Diyos. Kaya natin ay let us examine our faith today, kung gaano tayo kalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa pananambahan sa iglesia. At sa pagtatapos natin ngayon, nawa po ay itong huling taon na ito ay marami tayong matutunan bilang mga mananampalataya. Mag-uumpisa yung 2024. Nawa, yung mga pagpapalang tinanggap natin this year 2023 ay dumagdag sa paglago nating spiritual, at yung mga challenges na hinarap natin this 2023 ay maging lesson sa atin sa mga susunod na taon. Let us reflect doon sa karanasan ng salmista na maging kabigatan sa atin yung mga bagay na hindi normal para sa isang mananampalataya. So manalangin po tayo. Ama namin Diyos, maraming salamat dahil meron kaming halimbawa na pwedeng sundan na tingnan. Salamat sa karanasan ng mga salmistang ito na may kabigatan sa kanila ang mga panahon na pagkahiwalay nila sa kapulungan ng pagsamba. At dahil sa kabigatan na yan, sila ay hindi nagiging epektibong patotoo sa mga taong nakapaligid sa kanila. Dalangin namin na sa pamamagitan nito ay matuto kami. Mag-reflect kami dito kung ano ba yung estado ng aming pananampalataya. Kapag kami iba ay hindi nakakikipag-isa sa pananambahan, ito ba ay magaang sa amin? Ito ba ay mabigat sa amin? O normal lang na parang wala kaming pakialam? Dalangin namin, O Diyos, na magsilbing hamon ito sa amin. Sapagkat sa pamamagitan ng pangipag-isa namin sa pananambahan ay ang pagiging epektibo namin patotoo sa mga nakapaligid sa amin. Nawa po ang kabigatan namin ay hindi magmula sa mga bagay na gumugulo sa isipan namin patungkol sa ng usaping pangundo, kundi ang maging kabigatan namin ay ang kawalan ng panahon at oras sa panahon ng pagsamba kasama ang kapulungan ng mananampalataya. Dalangin namin, O Diyos, na sa kabigatan ng lahat ng ito, makita namin ang hamon ng Panginoong Jesucristo
na ang katotohanan siya ay nasa gitna ng pagtitipon ng iglesia. Maging kalakasan namin yung katotohanan ito na nakabatay sa kasulatan at hindi lang basta nakabatay sa mga sarili naming pakiramdam. Maraming salamat po. Dalangin namin na matapos ang taon na ito na sinusuri namin ang aming mga sarili sa liwanag ng Ebanghelyo at harapin namin ang susunod na taon na nasa likod namin ang pag-asa kasama pa rin ang maliwanag at tanglaw na Ebanghelyo. Salamat po. Itong dalangin namin sa pangalan ng Jesus. Amen.